sa isang bahay. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa'yo. Yung feeling na hindi ka welcome doon. Ganito mismo ang naranasan namin sa lahat ng bahay na inuupahan namin. Yung una naming inuupahan, sobrang bigat ng pakiramdam. Para bang may nakadagan sa dibdib mo tuwing papasok ka. Madilim, kahit anong oras ng araw, halos walang sinag ng araw na dumadaan. Isang umaga, biglang napasigaw yung pinsan ko. Nakakita daw siya ng babaeng nakaitim, nakatayo lang sa kusina. Tahimik, nakatitig, pero mas nakakakilabot. Nakita rin daw niya akong naglalaba sa likod, bandang 6:00 ng umaga. Ang problema, nakaalis na ako ng 5:30 para pumasok sa school. Ibig sabihin, hindi ako yun. At nung unang araw na lumipat kami, iisa lang ang gamit sa loob. Isang lumang silya at may nakabiting tali sa bakal sa kisame. Doon pala, nagpakamatay yung anak ng may-ari ng bahay. Sa pangalawang bahay naman, hindi kami ang nakakita, kundi mga kapitbahay. Madalas daw kapag walang tao, may nakikita silang anino sa bintana, parang may sumasayaw. Dahan-dahan. Pero ang totoo, wala namang tao sa loob. Pero ang pinaka nakakatakot, mismong sa lugar namin, kapag may namamatay, nakikita pa sila ng mga kapitbahay ilang oras matapos silang pumanaw. Katulad ng lolo ko, namatay siya ng 5:00 ng umaga. Pero 7:00, nakita pa raw ng kapitbahay namin. Nakaupo sa harap ng bahay. Kalmado, umiinom ng kape. Parang wala lang nangyari. Parang buhay pa rin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit parang sinusundan kami ng mga multo sa bawat bahay. Pero isang bagay ang sigurado, hindi lahat ng nakikita natin dapat talaga nating makita. Like and follow para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na kwento na baka mas nakakatakot pa rito. Kung meron kayong sariling karanasan, i-share nyo sa akin. At baka ito na ang susunod kong ikwento. Hanggang dito na lang muna. Baka may nakikinig na rin sa paligid nyo.